Hello, good morning. Heto na naman po ako at ako yung maglalabas na naman po ng sama ng loob. Based po sa nakikita po natin kay Ma'am Rubilin, alam natin na yung mga mata niya talagang masakit pa. Pero yung mga bashers talaga, wala talagang magawang mabuti, no? Kayong mga bashers, may masabi lang kayo sa tao. May masabi lang kayo na akala nyo naman kayo nakakaramdam yung nararamdaman ni Ma'am Rubilin. Tapos makapagsalita kayo, alam na alam nyo yung nararamdaman ni Ma'am Rubilin. Alam nyo ba na hindi nyo ba napapansin na parang pumapayat na si Ma'am Rubilin? Diba? Mapayat na siya. Hindi lang niya mailabas. Pasalamat nga tayo dahil matatag siya. Kasi yung mga iba, talagang napapabayaan na niya yung sarili niya. Diba? Pero siya matatag. Alang-ala sa mga kapatid ni Bobet. Diba? Maliliit pa yung mga kapatid ni Bobet eh. Paano kung hindi siya matatag? Anong mangyayari sa buhay nila kung hindi matatag si Ma'am Robilin? Diba? Alam niyo masakit. Masakit mawalan ng isang anak. Sabi ko nga, mas gusto ko pang maunang mamatay kaysa yung mga magulang ko. Ayoko naman kahit, yun ang sinasabi ko sa mga anak ko. Mas maganda ako pang maunang mamatay. Ako pa yung unang ikwan sa libingan. Kaysa ako yung maghahatid ng libingan sa isa sa mga pamilya ko. Ayoko. Dahil parang alam ko hindi ko rin kaya. Based nga sa akin, di ba, hindi ko nga kamag-anak si Bobet. Parang ang hirap tanggap. Kamag-anak ko pa kaya? Pamilya ko pa kaya? Di ba? Kaya huwag niyo ibas si Ma'am Robelinda dahil hindi niya deserve mabas yung nanay ni Bobet. Dahil bisa nakikita ko sa kanya, nagpapakatatag lang siya. Although, parang nakikita natin na parang gusto na rin niyang bumigay. Pero, pinipilit niyang magpakatatag. Alang-alang sa mga kapatid ni Bobet. Yung ama din niya, nakikita natin na maayos yung pagmumukha. Hindi mo makita yung pagka-emotional niya. Pero, ramdam natin sa puso at isipan niya na yung sinisigaw ng puso niya na sana ako na lang. Parang gano'n yung nakikita ko sa pagmumukha. Sana ako na lang, wag yung anak ko. Diba? Sakit. Sakit bilang mga magulang na makita mo yung anak mo na pinupuntahan mo na sa puntod niya. Araw-araw na dinadalaw mo. Araw-araw din sila nasasaktan. Araw-araw silang nadudurog. Hindi lang nila pinapakita sa atin, pero ramdam mo sa puso nila. Ramdam mo. Pagtingin mo yung pagmumukha ni Ma'am Robilin, tsaka yung tatay ni Bobet, ramdam mo. Kung hindi ka manhead, ramdam mo yung sakit na nararamdaman ng isang magulang. Kaya sana mabigyan na ng justice ang pagkawala ni Rene at tsaka ni Divine. Kasi pati rin pamilya din ni Divine, hindi rin makatulog yan sa kakaisip nila. Wala pang hustisya yung anak nila. Ganon din si Robilin at tsaka yung tatay ni Bobet. Kaya huwag kayong masyadong nagmamagaling mga bashers. Kasi hindi nyo alam yung nararamdaman ng mga magulang ni Bobet at tsaka yung mga kamag-anak niya. Porket nakikita nyo yun sa social media na nakangiti, na parang maayos yung aura. Alangan naman na maglosyang-losyang siya. Diyos ko kayo. Siyempre, ayusin naman niya konti yung sarili niya. Mga bobo talaga itong mga bashers na to, visit. Di na nga kayo nakakatulong, nakakadagdag pa kayo ng stress. Di na lang kayo manalangin kung yung sinisigaw ng mama ni Bobet na justice. Diyos ko, kaka-stress kayo.